Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ito ang inyong nakikita sa inyong monitor screen ay walang iba kundi itong si Kiko Barsaga mga babayan, no? Nako, makukulong na ba itong si Kiko Barsaga mga babayan? Dahil nga ito po meron na naman siyang bagong sinabi mga babayan, no, tungkol po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No, medyo hindi na po maganda yung mga sinasabi nitong si Kiko Barsaga at makikita natin talagang binabaluktot niya, no, ang isipan ng mga tao o ng mga kababayan natin. 'Di ba? Gusto atang matulad sa kanya. Kung kayo tatanungin mga kababayan, no, mag-survey tayo, comment nyo dyan sa ibaba. No, dapat na bang hulihin at ikulong itong si Kiko Barsaga at tanggalin po sa Kongreso? No, kasi hindi na po biro mga kababayan itong kanyang mga pinagsasasabi. Okay? So ito kasi makikita natin dito, ano ho yung kanyang sinabi dito mga kababayan? Ayan, no? Almost 200 plus, no? Ang di umano pinatay ni President Marcos sa Cebu. Hashtag ikulong si Marcos, Congressman Kiko Barsaga. Sino ba dapat ang ikulong mga kababayan? No? Ito po kasi, no, ay parang direct, no, na sinasabi niya na yung Pangulo natin mismo, no, ang pumatay doon sa mga tao sa Cebu. Ayan nakasulat almost 200 plus. No, ang di umano pinatay daw ni President Marcos sa Cebu. 'Di ba mga kababayan? Hindi na ata tama, no, ito mga pinagsasabi ni Kiko Barsaga. No, another fake news na naman 'to. I-debunk natin. Paano natin nasabing fake news mga kababayan? Una-una, no, yung nangyari po sa Cebu, alam naman nating lahat, yan po ay dulot ng bagyong Tino. Okay? Kaya marami nalunod, no? Marami namatay. 'Di ba? Dahil sa biglaang pagtaas ng tubig at sa pagbaha, mga babayan. No? Meron po tayo napanood sa isang balita na kung saan bakit po pinasok ng tubig yung subdivision? Dahil bumigay po, no? Bumigay mga kababayan yung pong river wall o yung parang pangharang nila, no, yung flood control mga kababayan, no, sa tubig. Bakit kaya bumigay? Siguro substandard. Ang tanong, kaninong project yan mga kababayan? Si Pangulong Bongbong Marcos ba nagpatayo, no, ng flood control na yan? Ultimo governor ng Cebu nagagalit dahil doon sa nangyari na yon. 'Di ba? Ultimo governor ng Cebu, hinahanap niya nasan yung bilyong-bilyong pera na nakalaan dapat na pondo para sa flood control project. Hindi kaya nililihis netong si Kiko Barsaga ang katotohanan para mapagtakpan kung sino ang mga totoong may kasalanan doon sa nangyari sa Cebu? Dahil obvious na obvious 'di ba? Anong kinalaman ng Pangulo natin doon? Hindi naman niya sinabi doon sa tubig na pumunta kayo doon sa subdivision na yun, pumunta kayo sa Cebu. No, hindi niya inutusan si Tino na pumunta sa Cebu. 'Di ba? Para magbuhos ng ganong karaming tubig, no, na ikinasawi na marami nating mga kababayan dyan. Alam nyo ang masakit dyan mga kababayan, no? Imbis na magpakita siya ng simpatya dyan sa Cebu, hinaluan pa niya ng politika. 'Di ba? At direct, ayan, no, nakasulat po dyan. Kababayan, almost 200 daw ang itinuturo niya na salarin, no, sa pagkasawi ng mga kababayan natin sa Cebu ay ang Pangulong Bongbong Marcos. At sinasabi nga niya na ikulong si Marcos mga kababayan.
'Di ba? At ito, sa isa pang video, mga babayan, makikita rin natin dito. No? Actually, ito nga, nagagalit yung mga kababayan natin, eh, oh. Oh. Sir, kalikasan ng sisihin mo porket mabait ang presidente at alam mong hindi ka papatulan, eh nanggagago ka na. Actually, totoo. Diba? Napakabait ng Pangulo natin. Hindi siya pinapatulan. Diba? Kasi pag pinatulan siya, anong sasabihin niya? No? Guilty? Sinisiil? O sinasakal ang freedom of expression? Tandaan natin, yung freedom of expression, mga kababayan, ay may limitasyon. Diba? Hindi po pwede yung ganyan. No, na parang diretso na ang sinisisi mo ay ang Pangulong Bongbong Marcos, kaya maraming nangyari sa Cebu. Maraming nasawi sa Cebu. Oh, sabi pa rito, ang lakas ng tililing mo na dapat patingin ka na. Wawa naman parents mo, ganito mag-isip ang anak. Dapat matakot na sila, sinto-sinto na anak. Diba? Makikita talaga natin na, ewan ko lang sabi nyo nga diba? Sinto-sinto. No, eto nga si Kiko Barsaga. Diba mga babayan? O eto pa yung isang video. No, na kung saan, sinasabi niya, no, na ang nagpa-arresto raw, no, o naglabas ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa ay yung Pangulong Bongbong Marcos. Walang karapatan ng Pangulo, walang kapangyarihan ng Pangulo na Bongbong Marcos na mag-issue ng warrant of arrest. Di ba mga babayan? O ito. My fellow citizens, President Marcos plans to arrest all of his political opponents. President Marcos plans to arrest all of his political opponents daw, mga babayan. Ang tanong, para saan? Anong silbi? Kung ipa-aresto ng Pangulo natin yan. Yung mga kalaban sa politika. Anong mapapala niya pag ginawa ng Pangulo natin yan? Ha? Anong mapapala ng Pangulo natin? Unang-una, siya na yung presidente. Diba? At kahit ano pang gawin ninyo, siya pa rin yung Pangulo. Kahit ano sabihin ninyo, siya pa rin yung Pangulo na nagtatrabaho. Diba? Alam nyo ako, honestly, ako nahihiya ako no? Na nagsasalita siya ng ganito na merong logo ng ano ba, sasabihin ba natin? City of Dasmariñas, no, sa kanyang harapan. Di ba siya nahihiya doon sa mga kababayan niya dyan? No? Sa kanyang distrito? Na ganyan yung kanyang mga ginagawa, mga kababayan. Di ba? Sobrang nakakahiya yung kanyang mga ginagawa. Sobrang paninira. Puro fake news, mga kababayan, yung kanyang mga sinasabi. Di ba? Political opponents. Earlier today, Marcos issued an arrest warrant against Senator De La Rosa. Si Pangulong Bongbong Marcos daw ang nag-issue ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Earlier today, Marcos issued an arrest warrant against Senator De La Rosa. Against Senator De La Rosa. Sa kanya na mismo nang galing, mga babayan. Ha? Ayan nakasulat Arrest warrant versus Senator Bato de la Rosa. Inilabas. Sino naglabas? ICC. Okay? Paano napasok itong si Kiko Barsaga? Kasi mismong ICC ang nagsabi na walang ini-issue o wala pang ini-issue na arrest warrant dito kay Senator Bato de la Rosa. Diba? Sunog si Kiko Barsaga. Tsaka walang karapatan o walang kapangyarihan yung Pangulo natin na mag-issue ng arrest warrant dito kay Senator Bato de la Rosa. Diba? Nag-iisip ba itong si Kiko Barsaga
O sadyang puro paninira lang yung kanyang ginagawa? an ally of former President Duterte, which President Marcos is also arrested. Inaresto raw ni Pangulong Marcos, no, si Duterte. Si Pangulong Bongbong Marcos ba yun nandoon na umaresto sa kanya? Sino ang nag-issue ng warrant of arrest? Mga babayan. Diba? Kayo na sumagot yan. Sino ang nag-issue ng warrant of arrest dito kay Duterte? Ang tanong pa isa, ito yung palagi natin sinasabi. Kababayan. Galit na galit sila sa Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakaaresto dito kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. No? Sa kanyang kaso diyan sa ICC. Ang lagi natin tinatanong diyan sa mga bopols na mga DDS na yan, na hindi ko maintindihan kung bakit hirap na hirap silang umintindi o sadyang ayaw nilang tanggapin yung katotohanan na ang nagsampa ng kaso sa ICC ay ang dating senator na si Trillanes. Diba? Hindi naman yung Pangulo natin ang nagsampa ng kaso sa ICC. Si Trillanes. Bakit nagalit kayo sa Pangulo natin ang nagsampa ng kaso sa ICC ay si Trillanes? Diba mga kababayan? Diyan makikita nyo kung gaano kalabnaw ang utak na itong mga DDS na to. Alam niyo ako hindi ako naniniwala na lahat po yan, no, ng mga DDS na yan, ganyan mag-isip. Hindi rin po ako naniniwala na lahat ng DDS ay naniniwala dito kay Kiko Barsaga. Honestly, real talk yan. No? Hindi lahat ng DDS, mga babayan. Diba? Hindi lahat naniniwala kay Kiko Barsaga. But it will not stop there. The Marcos administration also plans to imprison Senator Bongo, Senator Villanueva, and Senator Marcoleta. Oh. Marcos has followed in the Diba? Ano sabi niya? Mga babayan, ipapakulong din daw, no? Ang plano ng Marcos administration, ipakulong sino? Si Bongo, Villanueva at si Marcoleta. Saan naman ang galing yung kanyang impormasyon na yan, mga babayan? Paano niya naman nasabi? No? Paano niya nasabi yan? Na ang nasa likod niyan ay yung Pangulong Bongbong Marcos. person Senator Bongo, Senator Villanueva, and Senator Marcoleta. Marcos has followed in the footsteps of his late father, Marcos Sr., and has started to arrest and kill any politicians who oppose his corrupt government. Diba? Dinamay pa yung dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na kung saan ako honestly naniniwala ako, no, na kaya siya pilit tinanggal sa pwesto dahil sa sobrang gaganda ng kanya mga ginagawa para sa ating bansa, mga kababayan. May mga proyekto siya, no? Isipin nyo na lang kung gaano katibay itong mga proyekto na to na magpasa hanggang ngayon. No, napapakinabangan pa rin natin. O example na lang mga babayan, yung bituka manok dyan sa Atipunan, Quezon. No, sa Atipunan, Quezon. Diba? Ang tagal na yan mga kababayan nung simulang pinagawa yan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Diba? Bakit magpasa hanggang ngayon buhay pa rin? No? Kasi walang korupsyon. Hindi kagaya ng nangyayari sa gobyerno nito mga nakarang administrasyon. Puro korupsyon. Which is yun yung gustong gawin ng Pangulo natin. Diba? Ayusin. No? Yung gobyerno. Ayusin yung pamahalaan. Diba? Kaya nagagalit sila, kaya maraming naninira sa ating Pangulo dahil hindi na nila magagawa yung mga gusto nilang gawin. Ganun kasimple. Hindi na nila magagawa yung mangungurap sila, mangungurakot, di na nila magagawa yan di ba? Lalo ngayon may investigasyon. Di ba? Hindi natigil yung korupsyon nila. Natigil yung racket nila.
Natigil yung kickback nila. Natigil. No, yung korupsyon sa malawakang pagbaha dahil dyan sa flood control project na yan. Na-expose sila eh. Di ba? There's only one solution left, and that is for people power. For our citizens Nag-ano siya ng people power, mga kababayan, ha? Eh, nakakailang tawag na ba kayo ng people power? Nakailang tawag na ba kayo ng people power? Baka naman isasabay nyo doon sa, sa peace rally, no? Netong mga religious group na to. Baka yun yung plano ninyo. to march towards the gates of Malacanang and remove the source of corruption that steals and destroys our beloved country. What if ikaw kaya mauna doon sa Malacanang? Baka naman pag nandun na yung mga tao, tsaka ka darating. No? Pagdating mo, alis ka rin kagad kasi natatakot ka. Diba? O baka ang gagawin mo, titignan mo muna kung may darating o successful. Tsaka ka pupunta ron para syempre bida-bida ka. Pagka hindi successful, hindi ka pupunta. Syempre, konti lang yung tao. Mapapahiya ka pa. Diba? We will ensure that Marcos and Romualdez are imprisoned for their crimes. God bless the Philippines. Diba, mga kababayan? Narinig natin na naman yung Romualdez. So makikita natin kung sino talaga yung tinatarget niya. Diba? Kung sino yung tinatarget nila. Si Romualdez talaga. Eh sabi sa inyo mga kababayan no, ipipilit nila na maisabit, no, o maidawit etong si Romualdez diyan po sa mga flood control projects na yan mga kababayan. No? Dahil yan yung easiest way para maikonekta dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Para makahanap sila ng dahilan, no, para siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan sila mag-isip. Ganyan bumanat. No, etong mga DDS na to mga kababayan. Kaya hindi natin masisisi, no, na kaya pati mga kakamping o yung mga dilawan, mga kababayan, no, ultimo yung mga kalaban na yan dati na mga Marcoses, sabihin man natin na hindi sila kumakampi sa mga Marcos, pero sila mismo, no, kumakalaban dito sa mga pinaggagawa na to ng mga DDS. Diba? O, ano masasabi po ninyo dyan, mga babayan? No, i-comment sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Right? So, yan muli kita tayo sa ating next video upload. Ito muli ang yung Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.